Okay po, tayo po yung muli yung tumayo bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Awitin po natin hymn number 59. Let's sing Haven of Rest. So, ready, sing. My soul in sad exile was out of life's sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, make me your choice. And I entered a haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep or the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Number 3 now. I yielded myself to His tender embrace, and faith taking hold of the world. My fetters fell off, and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. Cause now I anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep, or the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Third stanza, fourth stanza, mamaya po natin kakantahin. So, ipitin nyo lang po. Buksan naman po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 5, and this now, verse number 11 to verse number 14. Ito po yung mga resulta ng ating paglakad sa Panginoon. Ephesians chapter 5, verse number 11 to verse number 14. Pag nakita na po natin, say Amen. Ayan. Kahit hindi naman siguro mag-mic, rinig nyo naman ako. Okay na to. Ephesians chapter 5, verse 11 to 14. Basahin po natin ang salitan. And have now fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whosoever that make manifest is light. Verse 14, wherefore you say it, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Father in heaven, once again, may you please guide and bless us. Speak to us, O God, to the Spirit, so we may understand your word. Nawa po magkaroon po kami ng mga bunga dahil kami po ay lumalakad sa inyo po, sa inyo pong liwanag. In Jesus' name we pray, Amen. You may be seated. Brothers and sisters in Christ, I think for the last 2 weeks, ay pinag-usapan po natin yung resulta na kung tayo po ay lalakad sa liwanag. Magmumula yan po sa verse number 9. Kung tayo po ay lalakad sa liwanag, tayo ay magkakaroon ng magandang fruits. Ang sabi po ng salita ng Diyos, fruit of the Spirit. Again, as we review it, the fruit of the Spirit is already there when we receive the Lord Jesus Christ. But God wants us to use it. Be skillful to use it. Katulad yan, mayroon ka mga makakasamang mga tao
na hindi talaga maganda ang ugali at pangit ang attitude. So, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, patience. Paano natin ma-exercise yung patience kapag may mga ganun tayong mga kasama? And if we walk in the light, kung hindi tayo lalakad sa liwanag, madali lang tayong magagalit, madali lang tayong magpapa-apekto sa ating mga emosyon. Sa verse number 10, kung tayo po ay lalakad sa liwanag, proving what is acceptable. Again, the meaning of acceptable here is well-pleasing, katanggap-tanggap. Yung ating mga kaloob sa Panginoon, when we give donations, when we give our offering, when we do soul winning, when we go out there, when we give tracts, when we worship the Lord, that is acceptable. And when we live a life right, that is well-pleasing, that is acceptable to the Lord, we will please God. And in verse number 11, last Wednesday, pinag-usapan po natin, and have no fellowship. Kung tayo po ay lalakad sa Espiritu, ang magiging resulta nito, ang buhay po natin ay mag-stand out. Sapagkat hindi ka makikipaayon, makikiugnay sa unfruitful works of darkness, and have no fellowship with the unfruitful work of darkness. And sa verse number 11, 12, 13, makikita natin dito, yung ika-4, na kung tayo ay lalakad sa liwanag, your life will expose evil. Ang buhay mo ay i-expose niya yung mga kasamaan. Imagine mo na ikaw ay isang literal na ilaw. Diba? Pag pinatay natin ito, madilim. Kung ang buhay natin, naliwanag, isasama tayo sa kadiliman, sa mga masasamang tao, hindi lang tayo mag-i-stand out, kundi marireprove. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos sa last part ng verse number 11. But rather, reprove them. May expose natin. Literally, expose them by your light. Dahil sa pinapakita mong you're walking in the Spirit, di ka nakikiayon sa kanila, you're pleasing the Lord, you're bringing their wickedness, their dark, hideous, or hidden things to light. Ang ating pagsunod ay magiging dahilan upang ang mga kasamaan ng mga tao ay maging subject or mapag-usapan. Naranasan nyo na ba na kumpara tayo sa isang tao? Mabubuti pa ito si ganito, okay oh. Hindi katulad ni ganito. So parang meron comparison. What if wala nang Kristiyanong namumuhay ng tama? Wala nang difference. Kaya nga, katulad niyan, kung yung kapitbahay mo, kapag magpatugtog sila ay mga rock music, mga bad music, may I say bad music. Tapos ganun din yung pinapatugtog natin, mga may mura, mga masasamang mga musika, kasi naniniwala tayo ang music hindi yan neutral. Ang music, kung ito ay naglalaman ng mga bagay na hindi makaka-please sa Panginoon, that is dishonor. We don't need to listen to those songs or kantahin natin. So kung parehas lang tayo manamit katulad nila, umakto katulad nila, pag nag-chismis sila, nag-chismis din tayo, gumaganti din tayo, katulad ng gumaganti sila. Walang difference. But, kung tayo ay lalakad sa liwanag, yung ating kaliwanagan, mag-e-expose ng kanilang mga maling gawi sa buhay. Ito ang dahilan. Living in darkness, don't like being around people living in the light. Ibig sabihin, kung ikaw ay namumuhay ka sa kaliwanagan, ayaw ng mga taong kasama ka na namumuhay sa kadiliman. Ang tatawagin kang pastora, diba? Minsan ba natatawag ka sister mo yung pastora? Pastora, ano ba magandang balita? Ayaw nila tayong samahan o pakinggan kapag ang sasabihin natin ay mga magagandang bagay. Huwag ka dito, banal ka. Huwag ka dito, hindi ka nararapat sa amin. Why? Because they love their sin and they don't appreciate how our light rebukes their darkness. Nawa maging ganito tayo. Yung ating kaliwanagan ay rebuke.
Hindi sa pagmamalaki, pero hindi naman sana natin ipagmalaki na mabait tayo, na lagi tayo nagsisimba. Hindi. Pag sinabi ng tao sa atin na, grabe no, lagi kayo nagsisimba, tapos parang ang bait-bait mo. Wag naman yung, oo nga, hindi ka tulad mo. Mali naman yun. Oo. Dapat ganito. Alam mo, ano na yun eh, Sister Maya, susi mo na yun para sharean ng gospel. Alam mo, hindi naman din ako ganito dati. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, sugarol din ako, chismosa din ako. Wala din patutungan ng buhay ko. Nakilala ko ang Panginoon, hindi ibig sabihin, banal na ako. At least, I'm trying. Dahil nais ng Panginoon na maging maayos ang aking buhay. So, minahal ako ng Diyos, gusto ko siyang mahalin. At kung ano yung mga ayaw niya, di ba pag mahal mo ang isang tao, aayawan mo kung ano yung ayaw ng mahal mo. And God doesn't want us mamuhay uli sa putikan. Nilinis na tayo ng Panginoon. Ngayon, ang mga tao, mga wala kay Kristo, sabi ng Bible, for men love darkness. Diba? Gustong-gusto nila kasi sa kadiliman. Gustong-gusto nila yung mga ginagawa nila. They love their sins. Hindi lang unaware. Ang tao, sinner sila, not just by nature, but by choice. Pinipili nilang magkasala. Hindi sila nagkakasala dahil, no choice ako kasi ganito talaga. Hindi. Pipiliin talaga nilang magkasala. Kaya ang buhay natin ay dapat maging rebuke sa kanila. Meron dapat pagkakaiba. Look at verse number 12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. So, pagdating ng verse number 13, but all things that are reproved are made manifest by the light. Pinapakita ng liwanag kung ano ang mali. So, our life must be rebuked to those people na hindi gusto ang Panginoon. Kaya ang mahirap, isa sa hirap kung bakit mahirap maging Kristiyano. Bakit? They're expecting that you're good. And that's right. They're expecting that you act like this, that you don't act like them. Kaso nga lang, ang hindi nila naiintindihan, hindi ibig sabihin Kristiyano na tayo, hindi na tayo nagkakamali. Nagkakamali pa rin tayo. Pero merong forgiveness na ino-offer sa Lord. Pero, di natin pwedeng sabihin, wag niyong i-expect na ganito ako kasi nagsisimba ako. Hindi natin pwedeng sabihin yun sa kanila. Kasi they're expecting. Kaya lagi lang sinasabi, Bible ka, pasimba-simba ka pa, palinggo-linggo, ganyan ka pa din. So, yun, yung testimony natin. What many do in secret is too shameful to even speak about. So, naranasan mo na ba may kaibigan sa yung nag-share, 'di ba, ng masamang ginagawa niya? Sabi ng Bible, faithful are the wounds of the friend, but the kisses of the enemy are deceitful. Pag ikaw sinesyaran ka ng mga bagay na tingin mo mali na ginagawa ng kaibigan mo, sabihin mo sa kanya yung totoo. Kahit masaktan pa siya. Kasi tapat ang sugat ng kaibigan, ngunit ang halik ng kaaway ay mapandaya. So sabihin mo kung ano yung tama. Sabihin mo kung ano yung liwanag. Mga kapatid, sabi ni Paul, but yet I will have you wise unto which is good, and simple concerning evil. When you say reprove, expose, the word manifest means visible. Only light can make bright what is not right in God's sight. So, yung liwanag natin, hindi yun ang galing sa atin. Galing yan sa Diyos. Galing sa reflection. Kumbaga, we reflect the light of Christ sa atin. And then, i-reflect natin sa mga tao. Dapat makita nila yan. And marireprove natin, ma-expose natin yung kanilang mga mali sa buhay. For whatsoever that make manifest is light. Only light can expose that which needs to be seen. Makikita nila. Kaya po, sa isang Kristiyano, testimony. Testimony matters. Yung ating mga patotoo.
People don't see their sin until God's words expose it. So, parang tayo ay living epistles. Ikaw ay buhay na Biblia. Parang ganun. Buhay na sulat na binabasa ng tao. People, unbelievers, they don't read the Bible, but they read you. Binabasa ka nila. At kung hindi tayo mag-stand kung anong tama, ayan. And then last but not the least in verse number 14. Wherefore he saith, awake thou that sleepest and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Now, because more light is needed to expose the dark, hidden ills, hidden sin, and evils of society, more light bearers are needed. So, mas maraming kailangang liwanag ang syudad na ito, ang mundo na ito. Kaya okay lang kahit may Baptist church na magtayo pa dyan. Huwag lang dito sa same street. Diba? Pero ngayon, tayo lang Baptist dito sa Mabuhay, diba? Pero kung may Baptist pa sana doon, walang problema yun. Tadtadin pa ng mga church dyan. Mas maraming liwanag, mas okay. Dati nagtuturo kami sa DSWD. Partner kami ng DSWD. BBI Dasal ka. Bantay bata. Parang bantay bata, droga, yung pag-aabuso. Kung baga, nagtuturo kami. Nagtuturo ako dati sa 4-piece. Alam niyo yung 4-piece? Yung kahit may-ari ng bakery kasama na. Totoo yun, ha? Oo, totoo yun. Ewan ko, ba't? May mayayaman talaga, no? Baka meron. Sorry po, Pero totoo yun. Pero sabi naman, kasi, ano po hindi ko alam. Kaya hindi din siguro maganda yung 4-piece. Nagkaroon lang ng utang ang gobyerno. So, ayun. Tsaka, pinangiinom lang, tsaka pinangsusugal. Totoo yun. Totoo yun. Pinangiinom, pinangsusugal. Dapat ano na lang nila, gawin, imbis na pera, bili na lang ng bag. Dole out mentality. Diba? Bigay na lang sa bata, bilan na lang ng notebook, parang sa Pasig. Okay pa sa Pasig. Kasi, kahit yung maliit na bata, kompleto yan, yung backpack. At yung backpack, hindi yung yung isang linggo lang sira. Maganda. Meron na, kompleto na lahat. Hindi yung kasi ang taong pahawakin mo ng pera na hindi marunong, kung saan lang ginagasta. He say it. Okay? Yung sleepest here is spiritual sleep or they are spiritually dead, mga kapatid. And it says here, Christ shall give thee light. Why? Siya ang source, pinagmumulan ng liwanag. Siya ang magbibigay sigurado ng liwanag. And He graciously will give that light. To whom? To us. Itong mga patay, itong mga walang liwanag, parang ganito mga kapatid, nasa sa atin yung susi Kaya nung sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, bibigay ko sa iyo ang susi, what thou shall bind in heaven, okay? Meron tayong ministry of reconciliation. Napakaganda nung Tapos na tayo. Pero merong sinabi ang Panginoon sa Old Testament. Kapag hindi mo sinabihan ng tao, pag sinabihan mo ang sinner na mapupunta sila sa kapahamakan, that's good. Pero pag hindi mo sila sinabihan na mapupunta sila sa kapahamakan, matindi yung sabi ng Panginoon, I will require their blood unto thy hands. Parang sa sisingilin ko ang kanilang dugo sa iyong mga kamay. Mga kapatid, napakalaki po ng ating responsibilidad bilang Kristiyano. Kung titigil na tayo sa pangarap natin na yumaman, kung yun lang yung gusto natin sa buhay, then we are really missing the point. Ang dami. Isa sa mga dahilan kung ba't ako nagsuko sa Panginoon, thinking that people will go to hell. Parang hindi ka makakatulog.
Sabi ng teacher ko, yung mga tao dyan, isipin mo para silang mga nililiyaban ng apoy. Once na namatay sila, pak, diretso impyerno yan. So imagine, pag nandun ako sa LRT, daming tao sa Santolan. Parang maiiyak ka, makikita mo, kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nila ng liwanag, and that is Christ. Kumayo tayong lahat, mga kapatid, tayo manalangin. Panginoong Diyos, amin pong panalangin na ang liwanag na meron kami, ipamuhay namin ito upang ma-reprove, ma-expose ang kamalian ng mundong ito. May our life be rebuked to this world. May we be beacon of light in this world. Patawarin niyo po kami kung maraming pagkakataon, hindi po kami lumalakad sa liwanag. Kung kaya naman, hindi po kami napapangunahan ng banal na Espiritu. Kung kaya naman, hindi po nagiging maganda ang aming mga prutas, aming mga action, ang aming mga response sa buhay. Lord, dalangin ko po na patuloy niyo po kaming tulungan, mamuhay kung ano po yung kalooban niyo po sa amin. At maging ma-encourage kami to surrender enough sa iyong kalooban. To give you, Lord, all our everything, all of us. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. And Lord, pinapanalangin ko po na aming mga prayer requests, inyo po itong pakinggan na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. At muli niyo po yung patiwarin sa aming mga katamaran kung kami po ay hindi nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen. Muli tayong manalangin. Tawagin natin si Brother Andy. Magbigayan po tayo ng ating mga kaloob sa Panginoon. After that, kantahin natin yung third stanza and fourth stanza ng hymn number 59. Brother Andy, let's do the prayer. Yes, Lord. Amen. Awitin po natin ang third stanza at fourth stanza ng hymn number 59, The Heaven of Rest. The song... Mahirap walang gitara eh. The song of my soul, ready, sing. The song of my soul, since the Lord made me whole, has been the old story so blessed. Of Jesus will say, whosoever will have a home in the heaven of rest. I've anchored my soul in the heaven of rest. I'll serve the one peace no more. The tempest may sweep or the wide stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Last stanza now. Oh, come to the Savior, He patiently waits to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and say, my beloved is mine. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide peace no more.
The heavens may sweep, or the rapture may deep. In Jesus I'm safe evermore. Amen. Tapos na po ang ating pananambahan mga kapatid. God bless us all. See you po sa Sunday. Praise the Lord. Angered my soul, the heavens. Pares na.